Narito na ang Alien Talk kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Ang oras sa hudyat, ganap na alas 10:02 ng gabi. Kapuluang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Sabado, 1 de Setyembre de 2017. And welcome sa ika-8 serye ng Alien Talk. Tulad ng nakarang linggo, tayo po ngayon ay naka-full audio mode dito sa Facebook Live. At sa pamamagitan ng ating paghahatid balita sa Facebook Audio Live, layunin ng Alien Talk ang mabigyang daan ng mga usaping patungkol sa mga UFOs and aliens. And of course, hangad rin po natin ang makabuo ng kaukulang interpretasyon hinggil sa mga bagay na ito na angkop sa kamalayang Pilipino. Bilang nagkakaisang bansa at sa ngalan ng UFO Society of the Philippines, ako po si Tony Israel. Ngayon niyo pong makakasama hanggang sa kabuuan ng ating inihandang paksa para ngayong gabi. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang batiin ang ating mga frequent listeners. Siyempre, nandyan si Kuya Lawrence Landicho, si Albert Landicho ng Batangas, at si Franz Reyes, si Pat, si Janet, at mga iba pang mga listeners natin, si Ann. Okay? Siyempre, sa gabing ito, ay atin na pong pinasubalian na ang ating magiging paksa ay patungkol sa anting-anting. Medyo lilihis po tayo. Malayo, no? Pero interesting yung itong paksang ito. Tayo po hindi lamang tayo tatalakay patungkol sa UFOs and aliens dahil kapag dito po tayo iikot, magiging boring na po yung ating presentasyon.
mangilan-ngilan lang ang ating mga reported sighting pagdating po sa UFOs dito sa ating bansa Although magiging diverse po tayo sa mga darating pa pong panahon. Para po sa mga gustong makipag-interact, maaari po kayong mag-message dito po sa pamamagitan ng comment section ng ating page habang in progress po ang ating presentasyon. And of course, maaari rin po kayo makipag-interact pamamagitan ng Skype. Hanapin lamang po ang Alien Talk. 2 words po yan, Alien Talk. At kapag nakita po ninyo ang aking larawan, i-add lamang po ako at i-add ko rin po kayo. At ako po ay tatawag sa inyo kung ready na po, open na po ang linya. Binabati ko rin si Hover ng Miagao. Good evening, Hover. Yan po ating kaibigang Genius. Genius po yan. Nais nga po namin sanang pasyalan yung banda dyan sa Miagao. Malapit po yan sa UP along the National Highway papuntang South Iloilo, Southern Iloilo. Gawa nga ho ng medyo may magnetic anomaly dyan sa lugar na yan. Marami pong nadidisgrasya. Yung aking bayaw ho nadisgrasya dyan pare Ang sabi niya parang hinila yung kanyang sasakyan. Actually aming sasakyan yun. At yung aming sasakyan nadisgrasya dyan. Na para bang may magnetic force na humila sa kanya at siya'y nabangga nang walang kalaban-laban. Walang kalaban. Bumangga sa puno, bumangga sa bato. Meron nga po dyan na pabalita na isang owner type jeep nakita kong wasak yung harapan kinaumagahan di pinuntahan ng pulis yung may-ari. Sabi nung may-ari nabangga nga daw po siya. Pero wala ho siyang kabangga. Nang tanungin ko ano yung nabangga niya, nabangga daw niya yung barko. Ayun yung mga kwento-kwento lang. Pero interesting po yung lugar na yan. May mga lugar po tayong ganyan thank you Maylin Dandicho for sharing our broadcast for tonight. Tayo po sana isasamahan ni Saldi Vilches, yung ating Vice President at Spokesperson. Kaya lang wala pa ho siya sa bahay. Antayin-tayan po natin yan maya-maya. Pagka nasa bahay na siya papabisuhan tayo. At atin po rin siyang kakausapin at kakapanayamin. So bago po tayo dumako sa ating paksa na tungkol sa anting-anting ni Prevendido, mamaya kikwento ko rin para po sa kapakanan ng ating mga listeners na hindi pa ho nakikilala itong si Prevendido. Although na tiwala akong nabalitaan na ninyo kung sino itong si Prevendido. At tatalakayin po natin yan ng mahaba-haba. Although na hindi ako expert sa anting-anting. Ito ay for the purposes na mapukaw lamang ang ating interes. At for the purposes na makapag-contribute din po kayo tungkol po sa paksang anting-anting. Bueno, nais ko po ipagbigay balita o ibalita sa inyo na meron pong reported sighting na nakarating sa akin noong Agosto 30. Isinulat po yan at pinadalan po ako ng PM na ni Lope Lopez. Ito pong si Lope Lopez, matagal ko na po yung taga-sunod. Wala pa ho sa Facebook siya. Nagte-text na ho yan sa akin. Hindi pa masyadong uso. Wala pa yung UFO SP sa Facebook. Kumukontak na ho yan. Manaka-naka, nagre-report. Taga Las Piñas po yan. Sa may bandang Naga Road. At itong lugar ho namin sa Las Piñas, ultimo si Mr. Roy Alvarez na mismo ang nagsabi, ang nasirang Roy Alvarez,
At si Ginoong Jimmy Licauco ang nagsabi sa akin noon, nadaanan daw po pala talaga yung lugar na yan. Daanan ng mga UFOs. Kaya po ako isa sa mga pinalad na makakita. So itong si Lope Lopez, hindi pa ho siya nakakakita ng aktual. Pag binabalita ho niya sa akin, Kuya Tony, may nakita pong UFO dito sa Naga Road. Madalas kapag nagkakaroon ng pagkakataong may sighting, binabalita ho niya sa akin yan. And syempre sa pagkakataong ito, na-excited siya dahil siya mismo ay ang nakakita. Hindi po sa Las Piñas, kundi doon po sa kanyang farm sa Tanza, Cavite. Malapit po siya doon sa boundary ng Tanza at Naik. Ang salaysay po niya sa akin, nakakita siya ng 4 na objects. V formation ho ang kanyang pagkakadescribe. Nag-hover do po dun sa kalawakan na kanyang kinalalagyan. Una, akala niya ay mga Chinese lanterns. So medyo inusisa muna niya. Ganap na alas 7:17 ng gabi ito nangyari noong Agosto 29. So inusisa muna niya at nakita niya na parang hindi naman ito Chinese lanterns. Kulay red-orange balls ang kanyang naispatan dahil meron pong sariling motion. May sariling motion ang kanyang objects na nakita. So, inireport po niya yan. Tinanong ko, sabi niya, yung mga objects hindi masyado nagalaw, pero hindi daw po na-influensyahan ng hangin. Ang mga Chinese lanterns po kasi, ang tendency po niyan pag hinangin, sabay-sabay na kumikilos at wala pong sariling steering, kumbaga, ha? Ano lang po yan, kung saan sila liparin. Ngunit ito, steady dyan sa kalawakan at napansin niya. Ngunit, ang hindi nga lang niya masyadong may paliwanag o hindi niya masyadong maisalaysay kung saan nagtapos yung sighting. Oo. Dahil nung tinanong ko, nasaan na nang matapos? Nasubaybayan mo ba? Nasubaybayan mo ba kung saan nagpunta? Saan nagawi? Makalipas nung mauna mong maispatan sa kalawakan. Sabi niya, hindi na raw niya naispatan dahil tinawag na siya ng kanyang anak para kumain. Yun. So nakita ho niya yung nakita rin ho ito ng anak niya. Yung kanilang farm medyo liblib na lugar. May ilog. Ang tansya niya yung mga UFOs na yun nandoon sa kalawakan ay nandoon sa ibabaw ng karagatan ng Naik. Yun ang kanyang estimasyon. Ang akin lamang po pinangahawakan dito ay credible po na reporter ho ito. Dahil matagal ko na po siyang kilala. Minsan hindi po yan nagpanggap na siya ay nakakita. Kundi lagi po niyang nire-refer kung merong nakakita o nakapuna ng mga kapitbahay, yun po ang kanyang nire-report. Hindi ba gaya nung napabanggit nung tinalakay natin last week na may magkatapos daw ng malakas na ulan naka-spot daw siya ng malaking mothership. Yung pala Photoshop. Dahil hindi po siya humarap sa interview, ha. Yan po ang aking batayan lamang At binabati ko si Volt. Volt, thank you. Hindi kaya San Telmo yan, Sir Tony. Hindi natin masabi dahil ayon sa paliwanag ng Pag-asa, ang St. Elmo mayroong direksyon na ang tendency bumaba sa lupa dahil ito raw ay may kinalaman sa current o electricity na dala ng parang kagaya ng fenomeno ng kidlat, parang ganun, ha. Ako kasi hindi ako masyado nakakamemorya na. So ang tendency ng San Telmo tumama sa lupa at mag-bounce. So ito hindi po bumaba yung mga bolang apoy na kanyang naispatan.
Kaya posibleng mas malamang na hindi ito San Telmo. Dahil ang San Telmo ay bumabounce back yan sa lupa. Kung sinong target niyan o ano, saan man bumagsak sa lupa, yun na yun. Okay, binabati ko rin si Enrico Buendia, si Mirna Santiago Gascon, at ang aking amigo na si James Kevin T.Y. Siya po ang ating kaibigan na from Binondo. Ang inyong lingkod man ay half Chinese. James, pagka nagaway ako ng Maynila, yung paborito nating kainan dyan sa Ungpin, dalin mo ako, ha? Ito si James, pinaalalahanan ako, Doon dahil nung mga nakalipas na araw, medyo ang posting ko sa Facebook, medyo mapolitika. Nung ako nagraradyo ho kasi, doon sa DZRJ, ako na-exploit. Oo, nasabak ako dyan sa politika commentaries na yan. Ako. Ka-inlove sa akin si Gloria noon. Pero iniwanan ko po yan dahil madumi. Pero pagka meron po akong napapansin at napupuna na hindi ko nagugustuhan, pinopost ko para lamang kumbaga maihinga, ha? Eto nga, syempre nangamba ako dahil itong si Espinido ay diniklara ng ating Pangulo na may didestino rito sa Iloilo. Buti sana kung maganda ang record nito. Ako naman hindi ako tumututol dyan sa war on drugs. Ang aking tinututulan dyan yung sistema, yung approach. Maraming namamatay na hindi man lang nadidinig. Ayan. So, nung mapabalita na si Espinido ay ma-assign dito sa Iloilo, ako po ay nagsabi na magdadasal ako. Dahil ayoko siyang mapunta rito. Iba na lang. Kung kailangan niyang madestino, sa iba na lang. Kaya pinagdasal ko po yan na hindi siya matuloy. Sa kabutihan at kinabukasan, meron pong nagsagawa ng prayer rally dito sa Iloilo. Ako naman po sa personal na volition, umattend ako. Wala pong nagsabi sa akin, wala pong nag-anyaya. Ayun. Nagkaroon nga ng prayer rally, pero puro prayers. Prayer dun sa loob ng simbahan at prayer din po dun sa labas ng simbahan na ginanap sa plaza. Siyempre, nangamba rin po yung aming mga tunay na Ilonggo dahil nga po't nalalagay ho sa bad light ang aming syudad. Siyempre, kung mabansagan ka ba namang number 1 na Shabulize, alam na po natin ang kasunod niyan. Kinabukasan ng kagabi, ayun, pumutok ang balita na itong si Prevendido, yan po yung number 1 na drug lord na pumalit kay Odicta, ay natimbog. Ang number 1 pong drug lord dito ay itong si Odicta, Melvin Odicta. Natimbog po siya last year. Takot na takot po siya. Doon po siya pumunta kay Secretary Sueño, hindi po kay Bato. Pero hindi pa siya nakakatungtong ng Iloilo, doon po lamang sa Katiklan dahil nagroro siya. Doon na po siya tinambangan. So, ito po ang ating paksa patungkol nga po sa anting-anting. May kinalaman po ito dun sa naging target kagabi na pinagsama ng puwersa ng ICPO, Iloilo City Police Office, Iloilo Provincial Office na namuno sa pagsalakay sa bahay ni Richard Prevendido.
Nandun din po siyempre ang PIDEA. Sinubaybayan ko po. Buti na lang itong mga istasyon namin dito meron silang live feed o yung meron silang live stream. Nagla-live stream yung mga reporter. Yan ang maganda sa live stream on the spot. Aba, ito ngayon ang masaya. Nag-inventaryo ang mga pulis na kanina lamang lumabas. Pinanood ko po yung mga video na pinalalabas ng mga reporters. At doon po, maraming armas na nakakuha. Maraming armas. Maraming mga itak. Maraming magazine. Ang shabu, 2 sachet. Alam na siguro natin ang ibig sabihin pag 2 sachet. Baka pananim yun, ha? Pananim. At syempre, ang pinakamaraming nakakita doon, although na hindi na ito pinakialaman ng pulis, ay yung mga paraphernalia ni Richard Prevendido na may kinalaman sa anting-anting. Yun ang nakaka-curious dyan. Kung makikita po ninyo dito may scroll po ninyo sa ating UFOSP fan page, makikita po ninyo dito yung bangkay ni Espinido. Meron po, Espinido. Ay, nako. Pasensya na kayo, kumakahuli yung aso. Bangkay nito ni Prevendido ay meron pong kwintas. Daming kwintas. May isa lang ang kwintas pero daming nakasabit. May mutya. Para palagay ko, parang mutyang maliit nito, ha? Check nyo po yung larawan. Tapos ay meron pong may pahaba na hindi ko alam kung kahoy ito, kung bala. Hindi ko lamang po ma-discern ha? At parang merong pang isang may parang buto. At merong isang parang ngipin. At may bato. At meron din pong pabilog. So ito po yung kanyang mga suot-suot sa mga nakwintas. At meron din po siyang bracelet na pinakita rito, naka-paraffin ito. May bracelet siya na parang kulay itim na bilog-bilog. At meron ding parang kahoy na pinagdikit-dikit. So, bukod po dito, kung mapupunta ho kayo sa fan page ng RMN Iloilo, ng Action Radio 720 ng Iloilo at ng Bombo Radio Iloilo, may mga larawan po doon o mga video na nahagip yung kanyang mga koleksyon. Koleksyon ng mga paraphernalia. Tulad ng langis. Ang daming langis. Galon-galon. At yung lalagyan po ng langis niya ay nasa garapon. Yung bang glass na galunan. Ha? Yung lumang type na galunan. Daming langis. At meron pa ho siyang altar doon. Yung altar niya ay formang Jesus Christ, although na hindi po ito ma-discern kung talagang Jesus Christ or other figure. Meron po siyang altar at marami pong mga malilit na rebulto na nandun sa sala. Nakaharap po yun sa pinto. Tila yung mga yan ay ang kanyang siguro, mga bantay. So, nandun po yan. Nakahilera. At pagdating naman dun sa taas, meron din siyang altar na nakalagay lamang po yan sa sa sahig yung kanyang mga rebulto. At doon nakikita na doon siya bumulagta. So, at meron po ring mga nakasabit ng mga nyug, may mga nakasabit na kahoy doon sa kanyang tahanan, doon sa kanyang bahay. Ngunit napansin ko ho na yung kanyang bahay magulo.
Magulo, hindi wala sa ayos. At tila kung meron man siyang tinatawag na espiritu, kung meron man siyang dinadalanginan, ay ewan ko kung lalapit sa setup niya yun dahil ang altar niya wala rin sa ayos. Ang kanyang mga hain, may naghahain pa siya ng mga pagkain dun sa harapan ng altar, ay wala rin sa ayos. Ngunit ito si Prevendido, mga kaibigan, napabalita na talagang palos. Hindi ho ito mahuli-huli. May mga instances po na kaharap niya na yung PIDEA, kaharap niya na yung huhuli sa kanya, hindi pa siya nakikita. May instance po na gano'n na ibinalita sa radyo na naapagtanungan pa siya ng isang PIDEA agent nasaan si Richard Prevendido. Hindi alam nung kanyang kausap na siya na mismo yung target na yun. So, palos. At doon sa video ng RMN kanina na aking nasubaybayan, hindi ko lamang alam kung ang kung ang patay na iniimbalsa mo nilalangisan. Ito, si Prevendido ay punong-puno ng langis, yung kanyang katawan. Ano kaya ang simbolo ng langis na yan na kanyang pinapahid at ito ba ay nagsisimbolize ng kanyang pagiging palos? Ito ba ang dahilan kung bakit siya ay nagiging madulas? Nagtatanong lang ako dahil ako interesado tungkol sa mga bagay na ito. At bukod dyan, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi tumalab yung kanyang anting-anting sa mga oras na yan? Kaya nga sabi, ang lahat daw ay may hangganan. Ang lahat daw ay hindi nagtatagal. At nakakataka rito, kung mabisa yung kanyang anting-anting, sabi nga ng pulis, ng panahon na yan, ay hindi na raw ito tumalab. Okay, so babatiin natin ating mga listeners pa, si Bobby Galvez, si Neil Ranches at iba pang may mga nag-share sa ating post. Maraming salamat. Okay? So ang ating paksa, itong tungkol lang gunait ko pong ibalita sa inyo ang dito sa anting-anting ni Richard Prevendido, kung bakit ito ay hindi tumalab sa oras nang siya ay matimbog. Gaya rin ni Nardong Putik yata ito ha? Yung si Nardong Putik meron din po yung anting-anting. At naging tanyag ho yan dahil hindi raw po siya tinatabla ng bala. Hindi rin po siya nakikita dahil nagiging putik. Yan ang mga salaysay ng mga matatanda tungkol yan kay Nardong Putik. Ngunit ang kanyang anting-anting ay bumigay na rin. Sa kanyang mga huling araw, bago siya mapaslang, bago siya ratratin ng operatives noong 1971, ang kanyang anting-anting ay ibinigay niya dun sa kanyang anak bago siya umalis. Ewan kung bakit nagkaganon, ano? At yung garapon, may garapon pala yan yung garapon ni Nardong Putik, accidentally o nabahuan yung kanyang pangalawang asawa at ito ay itinapon, ibinato. Hanggat siyempre nabasag yung garapon at natapon ho dun sa lupa. At yun, kumukulo-kulo pa. Isa rin po sa mga salaysay tungkol yan sa anting-anting ay yung mga garapon ay may mga orasyon sa loob. May mga nakalukot na papel. Pinapasok ko dun sa loob ng garapon o dun sa malilit na garapon at nandun yung mga orasyon. At meron din pong mga likido. Gaya rin po nung nakita dito sa bahay ni Prevendido na may mga likido ho yan. At sinasabi na yung mga likido daw yan kapag merong kalaban na paparating ay ito ay nakulo. So yun ang kanyang ito ang mga paraphernalia. Disgustingly, though surprisingly,
Yun ang mga nakita ng raiding team. Hindi droga, hindi bulto-bultong shabu tulad nung mga nadiskubre doon sa Vice Mayor ng Osamis, kundi bulto-bultong garapon na naglalaman ng mabahong likido, bulto-bultong langis, mga baon ng niyog, at kung ano-ano pang mga paraphernalia para sa kanyang proteksyon. Ayun. Ang tanong kung ano kaya ang dahilan kung bakit hindi ito umubra. Kung may nagturo man, siguro tinuruan din. Siguro tinuruan din yung pulis kung anong oras sasalakay. Siguro sinabi, sumalakay ng Sabado. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, ang Sabado, yan ang oras ng araw ng pahinga. Ang Sabado nagsisimula ho yan by 6 p.m. ng Friday. Ending ng 6 p.m. ng Saturday. Siguro naniniwala ho ako kung sino man yung tumimbre dito kay Prevendido, hindi lamang po yung physical location niya ang itinimbre, kundi maging yung bertod ng anting-anting na kanyang tangan. Ayan. So ito po ay isang interesting na pwedeng mabigyan ng malalimang interes ng mga pananaliksik na pwedeng saliksikin kung ano ang birtud ng mga anting-anting ni Prevendido. Okay. So, mukhang hindi na yata makakarating hindi na yata makakasama si Saldi Vilches, So, siguro next week. Abangan po ninyo, next week, meron po tayong magandang topic. Meron po tayong makakasama na si Mr. Fred Gunn. Siya po ay isang Amerikano na malawak po ang experience sa UFOs. Doon po niya ito na-acquire sa Sedona, Arizona. Pero si Mr. Gunn, ang atin pong guest next week, ay tatalakay po sa issue ng UFOs, tungkol sa mga organ energy, at tatalakayin din po niya ang patungkol sa remote viewing. Yung mga ganyan ay masyadong technical na po for me, at hindi ko po talaga yan maarok. So, yan, ang tabayanan po ninyo. Tabayanan po ninyo yan next week na sa Sabado. Magiging ating panauhin si Mr. Fred Gunn. At nais ko rin po palang bigyang pansin ang isa po sa mga private message na atin pong natanggap. Ito po ay padala ng by a certain Rowena. Si Rowena, lumihan po siya at kanya pong ipinarating ang kanyang napapanaginipang madalas. Hindi daw niya maintindihan kung bakit lagi niyang napapanaginipan ang isang malaking spaceship na naglalanding o malapit sa lupa at may lulang mga sundalo. Mga lulang sundalo, may mukha raw incheck at mayroong mukhang Amerikano. So yun po, nagiging persistent po yung kanyang panaginip tungkol po sa mga aliens, mukhang incheck at mukhang Amerikano. So, ako'y naniniwala na ang mga races o yung mga rasa dito sa mundong ibabaw ay may kanya-kanyang mga genetic traces po na may palatandaan. May palatandaan kung sino ang gumawa sa atin. Hindi ako naniniwala na tayo ay ginawa lamang ng isang Diyos na pare-pareho. Hindi ho.
Kasi sabi sa Biblia na we were created equal, but I don't fully agree on that. Kasi makikita naman natin, hindi naman tayo pare-pareho. Kung sa mga racial discrepancies, hindi po tayo pare-pareho. Ang Amerikano, matatangkad, mapuputi. Mga Pilipino, average lang, maliliit. Mga inchik, mga singkit, mga kulay yellow. Pilipino, kulay brown. Amerikano, kulay puti. Yung mga American Indians, kulay pula. Ang mga Bombay, kulay berde. Kaya I don't fully agree na we were created equal. Meron po sa atin ay sa bawat race po dito sa daigdig, meron po yung tinatawag na dominant race kung sino yung gumawa ho sa atin, at may palatandaan ho sila. Nasa kanilang tao yun. Nasa kanila yun. Yun ang aking paniniwala. Kaya kung nakita nasa vision ni Rowena na nag-away yung sundalong inchik, na mukhang inchik, at yung mga sundalo na alien na mukhang Amerikano, malamang baka China and US war yan, malamang yung mga tinatawag na Nordic alien race at yung mga slit ang mga mata, yun ang mga maglalaban o kasalukuyang naglalaban. So yan po isa sa mga atin pong dapat bantayan. Kung kayo po ay mayroong mga premonition, kung meron po kayong mga ganitong uri na nasasaksihan o nararamdaman, napapanaginipan, iparating lamang po dyan sa atin at maaari po nating pag-usapan. Kaya lang si Rowena, inimbita ko nga po para ma-interview, hindi rin po siya available. Bueno, unti-unti na po tayong mag-wrap up. Yan lamang po ang aking pagbabalitang inihatid patungkol po sa anting-anting ni Prevendido, na ito po yung number 1 drug lord matapos mapaslang si Melvin Odicta last year dito sa Iloilo. Ang astonishing find po dito ay yung nakakagulat na nakita o na diskubrihan ay yung mga paraphernalia ni Prevendido na binubuo ng mga magic, mga anting-anting, agimat, kanyang mga oil, mga mixtures, mga tahu-tahuhan, yung mga ribulto at mga alay. Ang problema lamang ho, sa aking napansin, hindi po niya naalagaan yung kanyang mga alaga. Ang dumi ng bahay. Ang pagkakaalam ko, kapag ang isang nag-aanting-anting ay unang-una, inaalagaan niya yung kanyang anting-anting. Pinapakain niya yan ng orasyon, dedication. Dapat hindi sumasala sa orasyon. At dapat malinis ang kapaligiran. Ang anting-anting ay hindi po yan sinusuot habang naliligo. Hindi binabasa. Hindi rin po dapat yan isinusuot kapag dumudumi. Hindi rin po yan sinusuot kapag nakikipagtalik. So what went wrong that day or last night? What went wrong with Prevendido last night? Kung mga nakalipas na operations ng pulis, hindi siya talaga natutunton, hindi siya nakikilala. Paluso talaga to. Hirap na hirap po yung mga pulis, pero kagabi lamang ay nakachamba. Kaya nga, ang lahat ay may hangganan. Dumating na po sa hangganan at ginamit niya sa hindi magandang pamamaraan. Ayan. Hindi tumalab. Siguro yung may bigay bumigay na rin. At kung sino man yung nagbigay ng informasyon, nagturo kung nasan si Prevendido, malamang ay tinuro rin ang sikreto ng kanyang anting-anting. Okay, at basahin natin itong message ni Alfonso Arada. Kaninang madaming araw, madaming araw, sir, may nakita na naman ako na UFO. Mga 3 to 4 ata yun
30 seconds ko nakita, iniisip ko kung satellite yon. Okay. Alfonso, bigyan mo ako ng additional description tungkol dito sa iyong nakita. Anong kulay ba ito? Ito ba'y kulay puti? Kulay itim? Gaano kataas? O gaano kalaki sa iyong sa pananaw yung objects na iyong nakita? At saang lugar? So ito po sa mga initial na tinatanong ko yung gaano kalaki, ang gaano kalaki. Although na mahirap pong sukatin kung gaano kalaki, gawa ng hindi naman natin alam yung object kapag ito ay nakalanding, ano ho. Pero from where you are, makikita nyo masyadong maliit o masyadong malaki. Meron daw pong nakita si Alfonso Arada, may araw pa ito, 3 to 4 ng hapon, mga 30 seconds. At inisip niya kung satellite. May possibility rin, yung gaya nga nang nabanggit kanina nila, pinag-uusapan nga nila dun sa ating group page, yung Iridium satellite. May possibility na ito ay satellite, may possibility rin ito na reflection. Kaya more details ang kailangan natin dito, Alfonso. Bigyan mo ako ng more description kung ano ang iyong exactly na nakita. Puti, itim, at panoorin mo ulit bukas kung makakapasyal ka dun sa kung yan sa lugar mo rin lamang yan, tumingala ka rin ulit bukas, check mo kung magbabalik. Kadalasan kung itong eroplano sa mga ganung oras, sa mga ganung bandang oras, makikita mo ulit. Kung satellite, ganun din. Meron din nga pong akong kilalang grupo na nagme-meditate ho sila at tumatawag ho ng UFOs. Pero ang kanilang kanilang siste magkakaroon muna ng parang tai chi, magta-tai chi muna at magtatawag ng UFOs. Talaga naman may makikita kang kulay puti na lumilipad sa taas. Oo, totoo. Ito yung sinagawa namin doon sa sa ano nga ba itong ni Mr. Art Katakis diyan sa Sampaloc, Quezon. Nakalimutan ko yung kanyang UFO sanctuary diyan. So may grupo ho na naimbitahan at nagsagawa ho kami ng parang Tai Chi movements. At maya-maya lamang ay dumating itong mga UFOs na nakita natin. Ngunit ang aking tanong lang doon ay bakit may specific hour? Yun lang. Hindi pwedeng magsamon ng umaga. Hindi siya pwedeng magsamon ng tanghali. Hindi siya pwedeng magtawag. Hindi namin pwede gawin yung exercise na yun ng oras na sabihin natin, sir, pwede bang alas 7? Yeah, okay. Albert, yes, sa Ciudad Verdadero. Ayan. Alam niyo po ito si Mr. Art Katakis, strong UFO believer po siya. Naipagawa niya yung Ciudad Verdadero na yan nang wala siyang pera. Oo. Pero tinanim niya sa isip niya na kapag siya nagkapera ay maggagawa siya ng isang UFO sanctuary with a belief na kapag maglanding ang mga UFO so magpapakita na dadating na yung panahon ng disclosure ay doon maglalanding sa Ciudad Verdadero. Kaya yung kanyang architecture noon, yung landscape noon, tinansya niya na magkakasya na yung UFO doon sa Ciudad Verdadero. So, very serene yung lugar at masarap mag-spend ng gabi doon. Meron doong flowing water, parang stream at may mga bato na pwede kang mag-meditate. So, balikan ko itong grupo na to. Ang kinakataka ko lang, yung UFO na nagpakita sa amin habang kami ay nag-exercise na parang Tai Chi, parang metallic, may kulay puti siya. Marami-rami rin, siguro mga nasa 5 or 7. Pero strictly, may sinusunod na oras. Dapat alas 6. So alam niya na kung saan paparating yung mga objects na yan.
So iba lang yun sa mga nakita ko. So hindi ko sinasabing satellite yun, hindi ko sinasabi na nagdududa akong satellite yun, no? Iba lang. Kasi ako naniniwala na paniwala ako personal dumalabas yan sa oras na gusto nila, hindi sa oras mo na fixed yung oras. Kasi kung fixed ang oras, di parang anticipated mo na. Tulad ng may sinusunod na flight pattern. Ayun, yun lamang ang gusto kong tinanong ko nga ho sa kanila yun, pero hindi ako nakakuha ng direct na answer. Okay, maraming salamat Patrick Chan from Saudi Arabia sa iyong pakikinig. So next week, unti-unti po natin i-improve itong ating programa. Magmula po tayo nakabili ng kasangkapan na pwede na akong kumuha ng mga interviews sa pamamagitan ng Messenger at ng Skype. Pwede na po tayong pwede ko na pong tanggapin ang inyong tawag, ha? Tawag lang, huwag kayong mahiya. Noel Bailon ng Sydney, good evening. Gusto ko bumalik dyan sa Sydney. Masarap dyan. Yung steak, masarap dyan. At yung beer, yung Victoria Bitter. Masarap din dyan. Okay, nanonood daw siya ng Fifth Element. Sino bang bida nito? Mukhang nakita ko na yan eh. Sino itong bida? Ito ba paki-recall nga ako, Noel, kung ano itong Fifth Element. Yung bida lang. Parang ito ba yung kay Bruce Willis? Maganda ito eh. Ito yung Bruce Willis. Maganda itong Fifth Element na to. Ito yung parang tinatawag na mga touch points o yung mga grids o yung mga contact points na kailangan ma-activate sabay-sabay. At panoorin po ninyo kung may chance kayo. Isa rin po sa mga pina-endorse yung movie ni Acknowledge ba yun? Ni Stephen Greer. Marami pong mga nagsasabi na magandang panoorin yan. Ako hindi pa. Pero one of these days panunuorin ko. Itong Acknowledge ba yan? Kalimutan ko eh. Kasi ako as much as possible iniiwasan kong manood para hindi ma-influensya ng aking paniniwala. Bueno, para po doon sa mga late listeners, maaari po ninyo itong i-replay. At maraming salamat sa inyong pagtsatsagang samahan ako ngayong gabi. At unti-unti yun, Valerian, hindi ko pa masyado maintindihan. Ano pong bang Valerian? Ano itong Valerian, Noel? Unti-unti na tayo habang tumatagal yung ating programa. Makilahok po kayo. Huwag po kayong mag-atubili. Huwag niyo pong isipin na baka sabihin tayong lahat dito merong yung sabi nga ni Sir Jimmy Licao ko SSU. Yung samahang siraulo. Hindi ho. Open-minded lang kahit patungkol sa mga bagay na ito. Okay, unti-unti po natin sinisikap na magkaroon po ng engagement at participation galing sa inyo. Kung kayo ready na, maaari po kayo makipagtalamitan sa pamamagitan ng Messenger, tawag lang. At sa pamamagitan po ng Skype, Alien Talk. I-add lamang po ako at tatawagan ko po kayo. So next week, tayo po ay magkakaroon na po sa kauna-unang pagkakataon ng formal na resource person sa katauhan ni Mr. Fred Gunn. Aming pong tatalakayin ay patungkol sa UFO, sa kanyang experience doon sa Amerika, sa Arizona, tungkol po sa Orgon Energy at sa remote viewing. Tabayanan po ninyo yan. Magkakaroon po tayo ng mga paunang anunsyo bago po magsimula ang ating live stream. Okay, so Valerian and Thousand Planets. First time ko lang narinig ito, Noel, no?
Magre-research tayo ng konti dyan. Okay, so nag-moonwatch daw siya kanina at nakita ko may dumaan na satellite. Yes, yan ang ating mga dapat pagbantayan. Manood po tayo ng mga video sa YouTube kung paano itong iridium flare na ito. Mga satellite na nakikita from Earth, no? From Earth, kung sa kinatatayuan natin. Panood po tayo nang sa ganun, magkaroon tayo ng comparison. Kung ano nga ba itong iridium satellite nito, itong mga satellite na kapag dumadaan, versus dun sa mga claims na UFO ang kanilang nakita. Okay, maraming salamat. At binabati ko ng isang magandang gabi si Konsehal Eli Istante ng Iloilo. Ito po isa sa mga mabubuting tao dito sa aming bayan. Good evening, Konsehal. Bueno, hanggang dito na lamang po tayo. Hanggang sa susunod na linggo, hindi na tayo mag-uusap tungkol sa anting-anting ni Prebendido. Palos! Pero si Palos ay na-meet niya na, nakatagpo niya na ang kanyang katapusan. Hanggang sa muli, ito po si Tony Israel. Nag-iwan po muli ng isang magandang gabi and of course, happy weekend sa lahat.